Maraming salamat, Vivian, at magandang umaga. Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ating silipin ang lagay ng panahon ngayong umagang ito. Mga kaibigan, ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Binibining Connie Dadivas, isang cloud cluster ang namataan dito sa may silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay kasalukuyang nasa labas pa ng bansa at hindi pa naman nakakaapekto dito sa weather conditions ng Pilipinas. Tinatayang ito ay magde-develop pa sa ibang weather system, ngunit wala pa itong kasiguraduhan. Bibigyan namin kayo ng update dyan pag naglabas na ng latest update ang Pag-asa sa mga susunod na oras. Ngayon naman ay ating silipin ang ating forecast ngayong umaga. Magkakaroon nga tayo ng rainy weather conditions dito sa may malaking bahagi ng Luzon, partikular dito sa may kanlurang bahagi ng rehiyon, at dahil yan sa pag-ihip ng southwest monsuno ng hanging habagat na ngayon ay pumapasok pa rin dito sa bansa. Asahan po ng Bataan, Cavite, Batangas at Zambales na magkakaroon kayo ng rainy weather conditions ngayong araw na ito at magpapabalik-balik ang pag-ulan. Samantala, ang malaking bahagi naman na natitira ng Luzon, partikular ang Metro Manila at ang silangang bahagi na to, pati na rin ang Kabisayaan, ay magkakaroon po ng fair weather conditions ngayong araw na ito. Samantala dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, dahil sa kaulapan na dala nitong Intertropical Convergence Zone na ngayon ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, magkakaroon po kayo ng light to moderate rains ngayong araw na ito. At ang natitirang bahagi naman ng region ay magkakaroon rin ng fair weather conditions katulad ng dito sa Visayas at dito sa may Central at Eastern Luzon. Naglabas rin ng gale warning ang Pag-asa ngayong araw na ito at makakaranas tayo ng rough to very rough seafaring conditions dito sa may malaking bahagi ng seaboards ng Central, Western at Southern Luzon, kung saan maring umabot sa 3.5 to 4.5 meters ang wave height. Dahil nga may gale warning at dahil malakas rin ang ihip ng hanging habagat ngayong araw na ito sa rehiyon na ito ng bansa, asahan po natin na may marong malakas na hangin na maaaring makasalubong ating mga seafarers ngayong araw na ito. At abiso na lamang sa ating mga maliliit na sasakyang pandagat at mga mangingisda, asahan po natin na magkakaroon tayo ng maalong karagatan, kaya kung maaari ay umiwas na lamang tayo sa pagbiyahe dito sa mga parting ito ng karagatan. Mamaya mga kaibigan, aming ibibigay sa inyo ang rainfall data for the month of June, July at ang comparison ng rainfall dito sa dalawang buwan na ito. Iyan matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates, kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Mga kaibigan, ang tag-ulan nga ay opisyal na nagsimula noong buwan ng Hunyo. At ayon sa Pag-asa, ilang mga lugar dito sa Pilipinas ang nakaranas ng mataas na pag-ulan noong buwan na iyon. Nangunguna dito sa listahan ang Sinait, Ilocos Sur, kung saan umabot ang pag-ulan sa 152.0 meters noong June 19, yun ay araw ng Thursday. Sumunod naman ang San Jose Occidental, Mindoro noong June 17, kung saan nagkaroon sila ng 151.6 millimeters na rainfall for 24 hours. Ang Maasin, Southern Leyte naman ay nagkaroon ng heavy rainfall noong June 12 at June 25, yan ay Thursday at Wednesday, at umabot yan sa 126 millimeters at 117.8 millimeters respectively. Habang ang San Jose Occidental, Mindoro naman ay panghuli sa listahan for the month of June at umabot lamang ang rainfall dyan ng 110.4 millimeters sa 24-hour period. Kasama niyan, ang July naman nitong taon na ito, from July 1 to July 7, ay naging maulan rin. Nakaranas tayo ng maulan na weather conditions kung saan umabot sa 115.0 millimeters sa Maasin, Southern Leyte pa rin noong July 2, yan ay araw ng Wednesday, habang ang Tagupan City noong Pangasinan ay nagkaroon ng 107.7 millimeters na pag-ulan. Ang Naiya, Parañaque naman dito sa may Metro Manila ay nagkaroon ng pag-ulan na umabot sa 100 millimeters noong July 3, habang ang Dipolog City sa may Zamboanga del Norte noong July 5 ay nagkaroon ng 97.4 millimeters at nang huli dyan ang Metro Manila sa may port area kung saan na-record lamang o naitala ang 60 millimeters na pag-ulan within the 24-hour period. Ito nga ang ating rainfall data mga kaibigan ay mula sa June at July. At ayon din sa Pag-asa, comparing these 2 months, nagkaroon po tayo ng collective data kung saan nating nalaman kung ano nga bang mga lugar dito sa Pilipinas ang so far ay nagkaroon ng mataas ng pag-ulan ngayong onset ng tag-ulan. Dito sa may Coron, Palawan,
sa Coron Island sa Palawan noong July 6, nagkaroon tayo ng mataas na pag-ulan at dalayan ng hanging habagat na pinalakas nitong mga bagyong pumasok sa ating bansa. Umabot ang pag-ulan dyan sa 24 hours ng 215.6 millimeters, habang sumundan ito ng Sinait, Ilocos Sur kung saan umabot lamang ng 152.0 millimeters. Ang San Jose Occidental, Mindoro ay hindi nalalayo with 151.6 millimeters at ang Maasin, Southern Leyte ay nandoon sa 4th and 5th spot kung saan sila ay nagkaroon ng 126 millimeters at 117.8 millimeters. Nangunguna nga dito sa ating listahan ang kanlurang bahagi ng bansa, mga kaibigan, at dahil yan naapektuhan itong area na ito ng pag-ihip ng hanging habagat ngayong mga buwan na ito. Asahan po natin na maaari pang lumakas sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw hanggang sa tayo ay nandito ngayon sa rainy season. Ang hanging habagat rin ay tinatayang lalakas na sa mga susunod na araw at kapag may isa pang weather system na pumasok dito sa ating bansa, particular dito sa may silangan, ay maaari pa nitong hilain ng habagat papasok sa bansa kung saan ito ay lalakas at magpapa-intensify ng rainfall nito at sa kanyang pag-ihip ng hangin. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts on our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat. Balik sa inyo, Vivian.